The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa International Criminal Police Organization o Interpol at hindi sa International Criminal Court daw makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, kasunod daw ng paglabas ng ICC ng co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war. Nanindigan din ng palasyo na ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol ay hindi pagsuko ng ating soberanya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinukoy ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kanyang giyera kontra droga. Kabilang sa aligasyon ay ang pagpapatupad umano ng tinatawag na common plan o plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder mula 2011 hanggang 2019. Sa kaso ni Go, nagsimula raw ito nung personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang special assistant to the President at executive assistant ng alkalde noon ng Davao City. Dagdag pa ni Go, walang iligal na inuutos sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang iligal na utos mula kanino man. Iginiit din sa press release ni Go na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go. Pero si Senador De La Rosa, mula Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado simula ng umugong na may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutor sa kaso mula rin noong alkalde pa si Duterte. Siya naman ang nakaupong hepe ng Davao City Police noon at kalaunay naging PNP chief. Wala pang tugon si De La Rosa sa pagpapangalan sa kanya ng ICC pero nabanggit niya noong handa siyang humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Sa isang Facebook post, sinabi ng asawa ng namayapa ng dating PNP chief na si Camilo Cascolan na sana'y nabubuhay pa ang kanyang asawa para ipaliwanag ang Oplan Tokhang at double barrel. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang iba pang pinangalan ng co-perpetrator pero kahit ipinalabas ng ICC ang pangalan ng mga co-perpetrators, hindi raw ito nangangahulugang may lalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip or hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Sakaling maglabas ng warrant of arrest ayon kay Conti, mainam na sundin daw ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Tsaka iharap ang arestado sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung nirespeto ang karapatan nito. Pero hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Nang maaresto noong nakaraang taon si dating Pangulong Duterte, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na sa Interpol nakipagtulungan ang gobyerno at hindi sa ICC. Ito rin ang sinabi ngayon ng Malacanang. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ng palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ang ICC sa mga pinangalanang kasabwat umanon sa drug war. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.